sa lahat. Ang advice na binibigay natin sa ating mga kababayan ay maghanap kayo ng safe place at doon kayo muna at you stay there and you stay in a safe place and stay indoors and stay away from areas of danger. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Solusyon sa taas presyo, Pangulong Bongbong Marcos hilingin sa Kongreso na bigyan siya ng kapangyarihang mapababa ang buwis sa petrolyo. Mamatay sa gera o sa hirap, mga OFW mas pinipili pa rin manatili sa Middle East kaysa umuwi sila dito sa Pilipinas nang walang trabaho. Meeting ni Boying o Ombudsman Rimulya ay naming nakipagpulong siya noon kay Trillanes at sa mga taga-ICC. Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang gabinete kaugnay sa gulo sa Middle East, kabilang sa mga tinalakay ang peligro sa mga OFW at pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, unahin muna natin itong presyo ng langis. Anong plano dito ng Pangulo? Jiggy, kabilang sa ikinukonsidera nga ng administrasyon ay ang humiling ng power o ng authority si Pangulong Bongbong Marcos para ma-reduce o bawasan yung excise tax para sa mga produktong petrolyo. Ito ay kung magtutuloy-tuloy yung pagtaas o paglobo ng presyo ng produktong petrolyo na sanhi nga ng nangyayaring gulo dyan sa gitnang silangan. Ang sinasabi kanina doon sa press briefing ng ating economic team, nasa 76 pesos 50 cents o rather $76 mahigit per barrel ang kasalukuyang presyo ngayon ng Dubai crude. Pero oras na umabot ito ng $80 per barrel, automatic magte-trigger na yung pagbibigay ng government subsidy doon sa ilang target sectors. Kabilang na nga dito yung transportation at yung agriculture sector. Pero bukod dyan, na sinasabi kanina ni Pangulong Bongbong Marcos, importante rin na mabigyan ng tulong yung mga ordinaryong manggagawa. Tinitingnan nila kung posible ba yung pagbibigay ng libreng public transportation para makatulong doon sa ating mga manggagawa o di kaya naman ay yung public transportation na makakapagbigay ng mas mababang pasahe para hindi naman masyadong pabigat sa kanila. Ngayon ang pinapaliwanag ni PBBM tungkol dito sa pagbibigay sa kanya ng authority to reduce excise tax, kakausapin daw muna niya ang House of Representatives at ang Senate leaders para maikonsidera ito. Pero wala pa naman daw assurance ito. Ang pinapaliwanag kasi dyan ni Finance Secretary Frederick dalawang factor ang kailangang i-consider. Una, yung presyo ng petrolyo kapag nga umabot na ng $80 per barrel. At pangalawa, yung duration nito. Gaano ba katagal itong magiging paglobo ng presyo ng gasolina sa pandaigdigang merkado and of course sa ating local market. Pero sa lahat nito, iisa ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos sa lahat, partikular sa mga government agencies. Simulan na natin na magtipid ng energy nang sa gayon hindi naman masaid ang ating supply, bagamat sa ngayon meron tayong enough oil supply na pwede pang umabot ng 50 to 60 days. Pakinggan natin ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos at Finance Secretary Frederick Go. Going to talk to the leaders in both the House and in the Senate to maybe this is not yet a sure thing, but this is something that we are discussing and it could be helpful, is to give me, the President, the authority to reduce excise tax on petroleum products should Dubai crude exceed $80 per barrel. I'll use earthquake na lang as an analogy so that it's easy for all of you to understand so that we don't overreact. Even an earthquake, for example, of very, very high intensity, but if the earthquake's only 1 second, walang mangyayari. Okay, but a low-intensity earthquake that lasts, say, 6 hours, tumba ang building. Okay, so it's a combination of price and duration, just like an earthquake, intensity and duration. Maricel, maliit na komento lang. Medyo condescending yata yung paliwanag ni Secretary Go, no? Pero
parang yun lang yung na-pick up ko. Pero sa ibang isapin, no, yung mga Pilipino na apektado, napakalawak nung labanan ngayon. No? Anong plano ng pamahalaan natin dun sa mga Pilipino na ito na nagnanais umuwi? Iba pa yung mga ayaw talaga umuwi ng Pilipinas. Oo, Jiggy. Actually, sa ngayon, ang tansya ng ating pamahalaan umaabot na ng mahigit 1,400. Yung mga Filipinos na naririyan sa Middle East na gusto nang bumalik dito sa Pilipinas. But then, hindi pa posible sa ngayon na maiuwi sila dahil bagamat kaya naman ng ating bansa na mag-provide sa kanila ng eroplano para maiuwi dito sa Pilipinas, maraming problema kabilang na dyan yung pagsasara ng mga paliparan dyan sa mga bansa sa Middle East. Isa pa sa pinangangambahan ni Pangulong Bongbong Marcos, kung halimbawa makapag-provide tayo ng commercial plane, ayaw natin na matula doon sa nangyari sa isang fighter jet ng Amerika na lumilipad dyan sa area tapos accidentally ay napabagsak ng Kuwait. So ayaw naman nila na mangyari ng mga ganyang klase ng aksidente na baka mamaya kapag lumilipad yung ating commercial plane, yun yung nagkaroon ng misidentification at yun pa yung ma-target. Hindi naman maganda yan. Ngayon ang sinasabi pa ng Pangulo, kung sakaling idadaan na by land, baka kasi delikado rin dahil makakita ng sunod-sunod at maraming mga sasakyan, yung ibang mga forces baka mapagkamalan na kung sino man yung mga nagko-convoy na yon, maging target din yung ating mga kababayan. Kaya ang sinasabi ngayon ng Pangulo, bili niya sumunod muna doon sa protocols na ibinibigay ng mga host countries at pumunta sa mga safer grounds dahil ang priority natin ngayon ay yung safety ng ating mga kababayan. Naritong sinabi ng Pangulo. Although that will be the best option that we will have in the immediate future, dahil nga kinakatakutan pa natin yung pagpalipad. So ang advice na binibigay natin sa ating mga kababayan ay maghanap kayo ng safe place at doon kayo muna at you stay there and you stay in a safe place and stay indoors and stay away from areas of danger. At Maricel, marami ng mga world leaders na nanawagan na itigil na itong gera. Anong stand dito ng Presidente? Well, Jiggy, malinaw yung sinabi ng Pangulo na hindi naman tayo party dito sa kaguluhan na nangyayari sa Middle East. Kaya kung meron daw dapat na manawagan ng ceasefire, ito daw yung mga bansa dapat na involve doon sa nangyayaring gulo. Gayunman, malinaw naman ang posisyon ng Pilipinas na umaasa rin daw ang pamahalaan na matigil na at humupa na ang tensyon sa pagitan ng US, ng Israel at ng Iran dahil gusto rin nating makasiguro na ligtas yung mga kababayan natin lalo na't mahigit 2 milyon yung mga Pinoy na namamalagi sa gitnang silangan. Narito ang sinabi ng Pangulo. And we are asking, of course, for the continued assistance for for the safety of our people. But let me do it now, if it will help. Let's hope that there is a ceasefire, and we, the Philippines, ask all parties to show restraint and to bring this to a close as quickly as possible. Yan muna ang latest mula rito sa Malacanang. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa Malacanang. Patuloy pa rin ang gantihan ng Iran at Israel sa iba't ibang lugar sa Middle East. Sa Saudi Arabia, inatake ng Iran ang US Embassy at isang oil refinery. Ang Israel naman nagpaula ng missile sa ilang bahagi ng Lebanon. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Reynel Pawid. Reynel, masasabi ba nating lalong lumalala ang tensyon? Jiggy, wala ngang senyales ng paghupa ng tensyon sa pagitan ng Israel at ng Iran. Sa katunayan, yung US Embassy doon naman sa Riyadh, Saudi Arabia ay pinaulanan din ng drone at missile nga nitong Iranian forces. Wala naman nasaktan doon sa pangyayari pero yung mismong struktura o mismong embahada ay nagtamunga ng minor damages at nagkaroon din ng sunog maging doon sa mga katabi nitong gusali. Sa Riyadh, sa Saudi Arabia pa rin, yung isang domestic oil refinery group naman ay pinasabugan din at nagkaroon nga ng sunog dito. Pero tiniyak naman ng Energy Ministry nitong Saudi na hindi nito maapektuhan yung supply ng langis doon sa lugar. Sa Kuwait naman, Jiggy, 3 US fighter jet
yung aksidente ngang tinamaan o pinatamaan nitong Kuwaiti Air Defense System. Sabi naman ng US Command ay nakapag-eject o ligtas na nakaalis doon sa fighter jet yung 6 na sakay nito. Yung Kuwaiti authorities, inamin naman yung kanilang pagkakamali. Jiggy. At Reynel, paano ang sitwasyon sa Israel kung saan marami din yung mga kababayan natin doon? Jiggy, sa Israel naman ay gumanti na nga ito ng putok doon naman sa Hezbollah Group doon sa may Lebanon. Pinuntiryan nila yung command center at yung weapon storage facility nitong grupong Hezbollah doon sa southern Lebanon kung saan nga nagkukuta itong mga grupo na ito. Yung mga Pilipino roon ay nagkukumahog na rin na makaalis nga doon sa southern part at lumipat na doon sa capital na Beirut. Jiggy. At yun nga, no, malawak yung sakop ng labanan na ito, yung palitan ng mga rockets, mga missile. Kumusta yung lagay ng mga Pilipino doon? Jiggy, pagdating naman sa lagay ng mga Pilipino doon sa may Lebanon, kanina ay eksklusibo tayong nakakuha ng impormasyon, no, fresh from the ground doon mismo sa may community leader doon sa may Beirut na si Miss Myra Aragon. Ang sabi niya, 31 doon sa ating mga kababayan nga yung lumikas na, pero hindi doon sa mismong embahada ng Pilipinas, kung hindi doon naman sa may mga church shelter, doon sa mga simbahan sila lumipat. Jiggy, bakit? Dahil itong mga Pilipino na ito ay makukulit daw at ayaw nga magpatinag dito sa nangyayaring pagsabog na ito. At sabi nila na pagka hindi sila doon sa embahada tumuloy, ay makakalabas-masok pa sila doon sa temporary shelter doon nga sa mga simbahan. Dahil nga during the past 48 hours, kahit nga may pagsabog, ay pumapasok pa rin sila sa kani-kanilang mga trabaho. Jiggy. At sa sitwasyon ngayon ay anong alert level na at anong ibig sabihin nito? Jiggy, yung alert level, no, linawin natin ito dahil nagkaroon nga ng kaguluhan sa pagitan ng DFA at ng DMW kahapon. So eto yung susundin natin. Per DFA, yung alert level 1 ay tinaas na nga sa Jordan. Alert level 2 naman doon sa Israel, sa may West Bank at maging doon nga sa Iran. Pag alert level 1 ay pinapayuhan muna yung mga kababayan natin doon na mag-ingat. Alert level 2 naman ay hindi muna pinapahintulutan yung mga non-essential travel. So ibig sabihin, yung mga dapat lang lumabas ay mga kukuha ng pagkain, gamot at pupunta nga sa mga pagamutan. Alert level 3, doon naman yan sa may Iraq, no? At Lebanon. At yun nga, mandatory repatriation yung para dyan. Alert level 4 naman doon sa Syria at Yemen kung saan kinakailangan na nga na umuwi na ng bansa itong ating mga kababayan. Jiggy, puntahan naman natin yung mga kapatid natin doon sa may Middle East. Nakakuha tayo ng impormasyon na doon sa may UAE ay yung ilan ay tinitignan na rin yung posibilidad nga ng paglipat doon sa mas ligtas na Gulf state, which is yung Oman at yung Saudi Arabia. Dahil yung Oman at yung Saudi, per information dito nga sa DMW, sila pa lang yung kahit papano ay may konting bukas na airspace. Ibig sabihin may mga flight dyan sa mga lugar na yan. Pero Jiggy, hefty yung amount o mas malaki yung kakailanganin ng mga kababayan natin. $350,000 o 20.4 million pesos yung kakailanganin para pagdating sa Oman o Saudi ay makasakay sila sa private jet papunta nga ng Europe at from Europe ay lilipad na sila papunta sa Asia. Jiggy. Yan pong ulat ni Reynel Pawid live mula sa TV5 Media Center. Ilang araw nang nakatenga sa NAIA mga pasaherong hindi makalipad dahil sa gulo sa Middle East. At live mula sa NAIA Terminal 1, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, ano na ang sitwasyon dyan ng mga stranded? Alam mo, Jiggy, tama ka. May ilang mga OFW na ilang araw nang nakatambay dito sa OFW Lounge dito sa NAIA. At yung isa nakausap natin, itong si Greg, kinukwento niya sa atin na noong Sabado pa dapat ang flight niya papunta sa Qatar kung saan siya nagtatrabaho. Kaya lang, na-cancel nga ito dahil dun sa gulo sa pagitan ng Israel at ng Iran. Ang kinukwento niya sa atin, napakahirap ng sitwasyon dito dahil mahirap matulog dito. Pero mas magastos naman kung uuwi siya sa kanilang probinsya doon sa Iloilo. May isa pa tayong nakausap, itong si Hilda na papunta naman sa Kuwait. Nung Sabado rin dapat yung kanyang flight. Swerte namang binigyan siya ng kanyang employer ng pambayad sa hotel, maayos yung kanyang natutulugan. Yun nga lang, napakagastos naman daw ng pagkain. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. Yung pagkain namin, umaga lang, doon, free. Umaga, pag tanghali, wala na kaming kain doon. Buti na lang may dala kami na yung galing Davao ng yung noodles. Niluluto namin doon sa hotel.
pagising-gising, ganun po. Paidip-idip lang, hindi po talaga nakakaligo. Sa ngayon po sir, hindi pa rin po ako makapag-decide kasi kung uuwi pa ako ng province, tapos kung maging okay na, sayang lang yung airport. Tapos baka po, for example, on the spot na magkaroon ng flight, mahirap po na may iwan po ng biyahe. Alam mo, Jiggy, kanina may naabutan tayo mga ilang opisyal ng OWA na nandito sa OFW Lounge at sinasabi nila na inaaya na nila o inaalok na nila yung mga stranded OFWs na sumama na sa kanila doon sa accommodations na inhanda para sa kanila. So, yung ilang mga nandito sumama naman at yung ibang mga natitira ditong mga OFWs na stranded, pinili nilang talagang dito na muna mamalagi dahil sa pag-asa nila na agad rin silang makakaalis papunta sa kanilang mga destinasyon oras na magkaroon na ulit ng mga flights. Jiggy. Siyempre, Gerard, depende din kung gaano kaligtas o bukas na ba yung mga airspace ng mga apektadong bansa na pupuntahan nila. Pero may abiso bang ginagawa yung NAIA tungkol dito sa mga gantong sitwasyon? Tama, Jiggy, nagbibigay naman ng abiso, hindi yung NAIA pero yung bawat airline. Tapos alam mo, Jiggy, may nakuha rin tayong impormasyon kasi na itong Dubai International Airport at saka yung Dubai World Central Airport nagsimula ng unti-unti na ibalik yung kanilang operasyon. Pero sa ngayon, limited number of flights lamang, konting mga commercial flights lamang at mostly mga special flights lamang ina-accommodate nila. Pero sabi naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, magandang indikasyon daw ito na unti-unti na nga nagbabalik sa normal itong mga flight at nakahanda naman daw silang tulungan yung mga pasahero oras na magkaroon na ulit ng mga flights. Hinggan natin ang sabi ng CAAP tungkol dyan. As of now, wala pa pong indication sa mga affected na countries na magbubukas sila ng mga airspace. Ang nakita nating announcement ngayon ay mga special flights yung pinapayagan nila, no? Pero yung commercial flights po ngayon ay hindi pa available dun sa mga airspace ng mga affected countries. At sa kabuuan, Gerard, gaano karami ang mga canceled na flights? Jiggy, para sa araw na ito ay merong 22 o 23 na canceled flights. Halos kapareho lamang yan ng kahapon. At ito yung mga flights between Manila and several destinations katulad ng Abu Dhabi, ng Dubai, Bahrain, Doha, Riyadh at Kuwait. May mga paabiso na rin ang Philippine Airlines at ang Emirates na may mga flight cancellation sila sa susunod na 2 araw o hanggang sa Thursday. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan po ulat ni Gerard de la Peña live mula sa NAIA Terminal 1. Susunod, ang 2 patay sa pagbagsak ng helicopter sa Rizal. At umano'y palakasan system sa 4Ps gustong baguhin ng mga senador. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Dalawang patay habang 3 sugatan sa pagbagsak ng isang helicopter sa Pililla, Rizal. Live mula sa Pililla, Rizal, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, anong sitwasyon dyan sa crash site ngayon? Jiggy, kung makikita mo sa likuran ko, tinakpan na ng trapal itong Bell 505 helicopter na bumagsak nga gaya ng sabi mo dito sa bayan ng Pililla. Kanina sa kasamaang palad, patay ang isang Malaysian national at isang Pilipinong flight mechanic na sakay nitong helicopter na mula sa San Juan dyan sa Metro Manila at patungo sana sa bayan ng Ginyangan sa probinsya ng Quezon. Sa bakanting lote na ito dito sa may Upper Barak, Barangay Kisaw, kung saan ako tayo bumagsak ang private chopper pasado alas 7 ng umaga kanina. Wasak ang salamin ng helicopter dahil sa lakas ng impact at nakikita nyo yan ngayon base sa mga videos na nakuhanan namin kanina nang dumating kami dito sa mismong crash site. Unang sumaklolo sa mga sakay ng helicopter ang mga residente malapit sa lugar. Bukod sa 2 nasawi, isinugod naman sa ospital ang 3 iba pang kritikal ang kondisyon kasama na nga po dyan ang piloto ng helicopter. Ayon sa ilang residente, nakausap pa raw nila yung piloto ilang minuto bago bumagsak itong helicopter. Narito ang kanyang pahayag. Masakit yung kanyang likod. Hindi niya yung likod niya.
Tapos yung isa naman nasa gilid, Pilipino rin na na nagdadasal siya. Ayun. Tawag siya, Lord, ganun. At Jill, may initial na ba ang mga investigador kung ano naging dahilan ng pagbagsak? Jiggy, sa pahayag ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAA, patuloy ang investigasyon dito nga sa insidente na sa crash site. Kanina ang Aircraft Accident Investigation and Inquiry Board ng CAAP kaugnay dyan. Kung si Mayor John Masinsin ang tatanungin base sa panayam natin sa kanya kanina, Jiggy, tila pinilit daw ng piloto na ilayo sa mga bahay ang helicopter upang wala ng ibang madamay. Kung mapapansin mo nga, Jiggy, dito kung saan mismo bumagsak itong Bell 505 helicopter, may mga bahay malapit dito sa crash site. Ilang dipa lang yan. Kaya, Jiggy, ayon nga dito sa mayor at sa ilang mga residente, ay tila ba pinilit ng piloto na dito kumbaga mag-emergency landing sa may bakanting lote at thankfully nga hindi na nga nadamay yung mga bahay, especially yung may mga bahay na may ikalawang palapag malapit dito sa mismong crash site. Pakinggan natin ang pahayag ng ilang residente. I know it's unfortunate, no, pero I want to commend how the pilot was able to navigate the area kasi walang 5 dipa yung layo sa bahay. And nai-swak niya sa gitna ng isang bakanting lote. So, yung mga bahay doon are safe, walang local na nasaktan. Jiggy, hindi pa masabi sa ngayon kung mechanical o human error yung naging sanhi ng pagbagsak nitong private chopper kasama sa mga susuriin ng CAAP, yung tinatawag na FADEC. Kumbaga, ito yung equivalent ng black box sa mga eroplano, ang FADEC o Full Authority Digital Engine Control ng helicopter. Sa FADEC, makikita ang mga mahalagang datos tulad ng performance ng makina bago ang sinasabing insidente. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni G. Robles live mula sa Pililla, Rizal. Nagpatawag o magpapatawag ng pagdinig ang Senado para talakayin ang mga gagawing hakbang ng gobyerno sa gitna ng gulo sa Middle East. At live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Cent Correspondent Mayan Los Bañas. Mayan, ano mga tatalakayin sa pagdinig? Jiggy, sabi nga ni Senator Erwin Tulfo na chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, hindi lang dapat sa OFW nakatutok ang gobyerno kaugnay nga sa problema ng tensyon sa Middle East. Dapat nakatutok din sa implikasyon at malaking problemang dulot ng pagsirit at pagtaas ng presyo ng langis at mga produktong petrolyo. Kasi nga, Jiggy, domino effect yan. Pag tumaas ang presyo ng langis, at taas na rin yung mga bilihin. At itinuturing na emergency yan, kaya magkakaroon na ng Senate hearing o pagdinig ang Senado sa darating na Biyernes kung saan pag-uusapan nga yung mga hakbang na isasagawa ng gobyerno kaugnay ng pa rin ng problema sa Middle East at kabilang sa mga ipapatawag dyan yung mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa pagresponde. For example, Department of Energy, Department of Transportation, Department of Agriculture, AFP at PNP. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Para mag-monitor mga prices because we're anticipating na pag tumaas ang presyo ng crudo, ng gasolina, lahat po tataas, pati mga pamasahe. So how do we address this issue? Yun po yung pag-uusapan namin sa hearing niyan on Friday. At may nais pababa ng Pangulo yung excise tax. Anong pananaw dito ng mga senador? Suportado agad yan ng ilang mga senador, for example, nila Senate Majority Leader Mig Zubiri, Senate President Pro Tempore Ping Lacson, Senator Erwin Tulfo, Senator Bongo. Ang sinasabi ni Senator Tulfo, malaking bagay at malaking tulong sa mga consumer yan kung matatanggal nga yung excise tax dahil nga para hindi naman gaano mag-domino effect yung pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Sa Senator Bongo, okay din siya dyan sa kung sakasakaling hihingiin ng kapangyarihan ng Pangulo para sa pagtapyas ng excise tax. Pero hiniling din niya mamigay na rin talaga ng fuel subsidy ngayon pa lang. Narito ang bahagi ng pahayag nila Senators Bongo at Erwin Tulfo. Siyempre, expect na sisirit po yung presyo. So, kailangan po nating alisin muna pansamantala itong excise tax. And fortunately, the executive agreed. Nananawagan po ako sa gobyerno, sa DOTR, yung fuel subsidy,
ibigay niyo po sa mga mahirap nating kababayan. Yun muna ang dapat pagtuunan ng pansin at importansya. Sa DSWD, mga nahirapan po ngayon, apektado. Yun po unahin ninyo. Meron bang hindi sang-ayon dito sa panukala ng Pangulo? Jiggy, hindi naman sa hindi sang-ayon, no? Sabi naman ni Senator Win Gatchalian ay posible niyang ikonsidera kung talagang umabot na sa $80 per barrel yung langis, ano, yung posibilidad ng pagsuporta dyan sa pagtanggal sa excise tax. Pero ang sinasabi ni Senator Gatchalian, dapat last resort niyan yung pagtapya sa excise tax sa langis. Bakit? Kasi may kaakibat yan na losses o pagkalugi mula sa gobyerno at aabot daw, Jiggy, yung losses ng 300 billion pesos per month or 300 billion pesos a year or 30 billion pesos a month o nasa tanggalin niya excise tax sa langis na yan. So ang sinasabi ni Senator Win Gatchalian, may iba pa siyang nakikitang solusyon kung sakasakaling magtuloy-tuloy yung pagtaas ng presyo ng langis. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Win Gatchalian. Ang immediate na nakikita kong kailangan is pwedeng itap ang contingency fund ni Pangulo at least around 3 billion para ma-activate na yung Pantawid Pasada. Yung Pantawid Pasada kasi ngayon, meron ring threshold na 80 billion kaya hindi malabas-labas. So itap mo na yung contingency fund. I think immediately what we can do is to support the PUV drivers. No? At dito lang sa increase of 15%. At kung yung leader ng Senado, Senate President Tito Soto, ano ang pananaw niya dito sa usaping ito? Yes, Chigi, na-interview rin natin si Senate President Tito Soto kaugnay yan. At sabi niya ay agad na pag-uusapan ng mga senador na yan. Kaugnay nung kahilingan o posibleng paghingi ni Pangulong Marcos ng kapangyarihan para nga tapyasin yung excise tax sa langis. Pero ngayon pa lang sinusuportahan na raw yan ni Senate President Soto. Lalo kung makakatulong naman sa ating mga mamamayan. Pero hirit ng leader ng Senado, Chigi, hindi dapat agad magtaas ng presyo ng langis, ano? Dahil may buffer stock pa naman daw ang mga oil companies na good for 2 to 3 months. Narito ang bahagi ng pahayag ng Senate President Tito Soto. Kailangan sitahin ng gobyerno yun. Hindi pa pwedeng gano'n. May reserve pa naman tayo. Bakit biglang-biglang sasamantalahin naman nila? Huwag naman sanang manamantala yung mga ibang negosyante. Jiggy, pagilino lang, no? Paliwanag lang din ng Department of Energy, hindi nakasalalay sa presyo ng buffer stock, yung presyo ng langis, dahil nga deregulated at import-dependent ang industriya ng langis, ay nakadepende yung presyo ng langis doon sa papalit na supply. Ang tawag nga dyan ay replacement costing. So yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Men Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Sa ibang balita, tinalakay sa Senado ang panukalang amyendahan ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-Piece Law. Layo ng panukala na wakasan ang manoy palakasan system at pamumulitika sa pamamahagi ng ayuda. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, may mga nagrereklamo na natanggal sila sa programa kahit sila ay mahirap. Paliwanag naman ng DSWD at Philippine Statistics Authority, may sinusunod silang pamantayan para masigurong ang pinakamahihirap na Pilipino makikinabang sa programa. Napupolitika po kasi. Ito po yung reklamo. Problema nga po na puro mga kamag-anak daw ni chairman ang nakalagay dyan, nakatira sa batong bahay. In 2024, the PSA conducted the community-based monitoring system. So, nagbahay-bahay po kami noong 2024 sa mga households to gather their information. If yung households per capita income is less than or equal po doon sa ating poverty threshold, classified po sila as poor. If yung households naman po, yung per capita income nila exceeded the poverty threshold, pero hindi naman po siya nag-exceed na 1.2 times yung threshold, sila po ay classified as near poor. Susunod, AFP tiniyak na walang banta sa seguridad ng bansa sa gitna ng tumitinding gulo sa Middle East. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. Pinagpatuloy ng House Committee on Justice ang pagtalakay sa impeachment complaints laban kay VP Sara. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, kahapon diniklarang sufficient inform ang dalawa sa impeachment complaints. Anong update ngayong araw?
Jiggy, mahaba-haba nga yung naging talakayan ngayong araw. 6 na grounds for impeachment po yung inilatag dito sa Father Zabalya et al. Complaint. Si ML Party List Representative Leila De Lima yung tumayong endorser nito at sumagot doon sa mga tanong ng House Justice Committee. Sa pagtalakay po ng sufficiency in substance, tinutukoy po yung kung impeachable offense ba yung mga inilatag na alegasyon. Unang ang ipinunto ni De Lima ay kung itong si VP Sara daw yung ultimate responsible officer sa umano'y pagwaldas o maling paggamit nitong higit 612 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd. Inaakusahan po si VP Sara ng culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust nang mag-commit umano ito ng plunder, malversation at graft and corruption. Pero ang tanong, meron daw bang ebidensyang ibinulsa mismo ng bise ang pondo? Giit po ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ay makikita doon sa umano'y affidavit ng umano'y bagman nga po ni VP Sara na si Ramil Madriaga kung kani-kanino dumaan at napunta po itong pera. Giit ni De Lima, kung hindi ito para sa confidential funds purposes, ibig sabihin po mali yung pinaggamitan ng pondo. Pinagtalunan din nga doon sa deliberasyon yung mali umanong paggamit ng confidential funds ng Department of Education. Puna kasi niya CDO Representative Rufus Rodriguez kanina, hindi sakop ng impeachable officials yung mga kalihim o cabinet member. Pero ayon kay De Lima, inappoint po si VP Sara bilang concurrent na DepEd Secretary. Narito po ang kanyang pahayag. So hindi dapat nagiging stricto yung pag-delineate o pag-segregate, paghihiwalay ng mga alleged acts or omissions ng isang secretary, ng isang DepEd secretary who is at the same time the VP. Because these acts or omissions, yung nandun sa detalye po under ground 2, are her acts. One person as Vice President and DepEd Secretary in concurrent capacity. At Marian, isa sa mga aligasyon laban kay VP Sara ay yung kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Ano ang natalakay ng komite tungkol dyan? Jiggy, muli rin ngang ipinakita sa komite yung no-joke video kung saan sinabi ni VP Sara na kumontrata na siya ng assassin para nga ipapatay sina PBBM, First Lady Liza Araneta Marcos at nooy Speaker Martin Romualdez sakali pong may mangyaring masama sa kanya. Giit ni De Lima, yung pakikipagsabwatan para ipapatay ang Pangulo ay hindi simpleng rhetoric lamang. Hindi raw po ito dapat isa walang bahala. Pero ayon kay Quezon City Representative Bong Suntay, wala naman daw aktual nang nangyayaring pagpatay. Gaya nga nung pagbabanta umano sa kanya ng kanyang asawa tuwing umuuwi siya ng late. Bagay na tinabla po ng ilang kongresista. Narito ang kanilang mga pahayag. That amounts to a credible threat against the President, the First Lady, and the Speaker. That is not political noise, just like what he's saying about his wife. That is a red flag for national stability and constitutional order. My husband, he received threats before he was tragically murdered. When the VP reportedly made statements implying harm to the President, the First Lady, and the former Speaker, those statements are serious, even if phrased as conditional. Samantala, Jiggy, sa diskusyon naman ng mga seditious statements umano ni VP Sara o layong pabagsakin yung gobyerno. Ilan nga doon sa mga binanggit na pahayag ni VP Sara ay yung nais umano niyang tanggalan ng ulo si President Marcos at yung gusto nga niyang maging designated survivor. Giti Suntay, puro opinion at wala raw seditious statements na binanggit ang bise. Maaaring nagpapatawa lang daw ito. At sa pagdepensa pa nga ni Suntay doon sa bise, meron pa siyang mga ibang nasabi at umano'y na-imagine bagay na nakababastos daw para sa ilang kongresista. Narito po ang pahayag ni Congressman Suntay. Minsan, nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. May desire sa loob ko na nag-init talaga. At na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero, di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh.
Jiggy, bukas nga magpapatuloy yung deliberasyon ng House Committee on Justice para nga tukuyin yung sufficiency in substance nitong dalawang reklamo. At pagkatapos nga nito ay pagbobotohan kung uusad ang mga ito sa pagdinig. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Handang tumulong ang AFP sakaling kailanganin ng ilikas sa mga kababayan nating naiipit sa gulo sa Middle East. Nangunguna sa balita si Brian Castillo. Jiggy, tiniyak ng AFP na hindi madadamay ang Pilipinas sa nangyayaring gulo ngayon doon sa may Middle East. Ayon sa AFP, wala silang namomonitor na direktang banta sa ating bansa at malayo raw tayo doon sa pinangyayarihan ng giyera. Sa kabila nito, patuloy pa rin daw yung ginagawang paghahanda ng sandatahang lakas. Pakinggan natin ang pahayag ng AFP. We could sleep soundly at night. What is happening in the Middle East is a regional conflict. The largest missile system of the IRGC would only reach up to 2,000 kilometers. We are 7,500 kilometers away. Hindi po tayo nanonood lamang. We are monitoring, coordinating, and preparing. Jiggy, kilalang kaalyado ng Amerika ang Pilipinas pero ayon sa AFP ay wala ng US military bases dito sa ating bansa, hindi tulad ng ibang mga bansa sa Middle East na pinunteriya o tinatarget ng Iran. Ang meron lang tayo ay EDCA sites at itong EDCA sites ay mga base militar na pag-aari ng Pilipinas kung saan meron lamang access ang mga Amerikanong sundalo. Para sa AFP, malabo itong punteriyahin ng Iran. Bagamat wala nakikitang umanong direktang banta sa ating seguridad, ang inaalala raw ngayon ng AFP ay yung sitwasyon ng mga OFW doon sa Middle East na naiipit ngayon sa kaguluhan. Kaya sabi ng Philippine Air Force at ng Philippine Navy ay nakahanda silang tumulong sa gagawing paglilikas sa ating mga kababayan doon sakaling mas tumindi pa ang gulo sa Middle East. Narito ang pahayag ng Philippine Navy at ng Philippine Air Force. We are undertaking already necessary preparedness at the onset of this news. Handa po tayo, but we would be waiting for their signal po. So we have several sea lift vessels in our Navy, and we would just like to assure everyone that your Navy is prepared and is ready to support such operations once directed to do so. At yan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo. Balik sa Jiggy. Yan ang ulat ni Brian Castillo mula sa Camp Aguinaldo. Susunod, Ombudsman Remulla umaming nakipagpulong sa mga tauhan ng ICC sa kanyang bahay. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Kinumpirma ni Ombudsman Boying Remulla na nakipagpulong siya kay dating Senador Antonio Trillanes at sa ICC investigators. Nangyaring pulong sa bahay mismo ni Remulla matapos arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte Marso ng isang taon. Justice Secretary pa lang noon si Remulla, nauna nang siniwalat ni Attorney Levito Baligod ang naturang pagpupulong. Pero giit ni Remulla, wala namang mali rito. Ba't hindi? Ang nakasalalay dito, buhay ng mga testigo. Kailangan protektahan natin ang tao hanggat kaya natin. Basta safety ng testigo nila, in-assure natin na hindi tayo magkukulang. Pag kailangan ng ating tulong, tutulong tayo para sa safety ng kanilang testigo. Sa ibang balita, suportado raw ng pamilya Duterte ang pagtakbo ni VP Sara sa pagkapangulo sa 2028. Ayon sa nakababatang kapatid ni VP Sara na si Kitty, proud sila sa kanyang ate pero natatakot din daw sila para sa kanya. Sinabi ni Kitty nang dalawin niya ang kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Maayos naman daw ang lagay ng dating Pangulo pero napansin daw niyang dehydrated ito. Just needs hydration. So, ayun. VP Sara just announced that she's running for president this 2028. We talked about that. But also, there's this fear inkling for her, of course. She has children who are bata pa. Well, alam namin kaya niya. Mas matapang pa sa tatay namin. Kami ninyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.